Magandang hapon mga ka-Wonder Fanatics. Grabe itong balitang ito. Ito yung pinag-uusapan po sa social media. Sino itong pinapatungkulan ni Attorney Mark Tolentino na kung mapatunayan niya na talagang may ginawang kasalanan ito, ipakukulong ito at kakasuhan at papahuli sa pulis. Sino kaya ito mga kababayan? Ito na po mga kababayan. Sabi ni Attorney Mark Tolentino, merong babae na empleyado ng gobyerno. Ito po mga kababayan ang kanyang sinabi. Nako, hulaan nyo kung sino ito. Yung laging kaaway ni Sara Duterte na laging binabatikos sa laging pagpunta sa abroad, na sinasabi niya kasi mga kababayan na walang travel authority. Sino ba ito? Si Claire Castro ba ito? Naku mga kababayan, delikado. Ito na ba ang karma kay Claire Castro na laging butata ni Edin Santos ng Net25? Grabe mga kababayan. Ito ang sabi po ni Attorney Mark Tolentino. In few weeks, we are filing criminal. Lagot mga kababayan. In few weeks, we are filing criminal, administrative, and civil charges against a government employee. Nako po, who forgot that public office is a public trust, not a personal kingdom. Grabe mga kababayan ha. Ang lupit ni Attorney Mark Tolentino. Sino kaya itong makukulong na ito? This person, instead of upholding a courtesy, professionalism, and the dignity over fairness, she treated a government facility as her private property. Ala ka, mga kababayan. She treated a government facility as her private property and targeted a lawyer, public servant, who was doing nothing more than sitting peacefully and lawfully inside the premises. Why? Perhaps because he is a DDS. If political bias has now become an excuse to trample on right and disregard the law, then it is time to remind every public servant the law protects the citizen, not the ego of the officer. Accountability is not optional. Abangan. Nako po mga kababayan, sino kaya ito? Sino kaya ang makakasuhan ng criminal and administrative and civil charges? Nako po, sino kaya ito? Mga kababayan, nako, lagot na. Grabe itong si, mga kababayan ha. Nako po, ito pala yun ang kanyang pinaparinggan. Si Claire Castro kaya ito? Itong blind item ni Attorney Mark Tolentino, mga kababayan. May sinasabi kasi si Claire Castro laging binabanatan si Sara Duterte dito sa paglabas-labas sa bansa na sinasabing walang travel authority. Pero nagkasalungat itong sinasabi ni Claire Castro na labo-labo, na tila bangag. Yun ang sabi ng mga mga kababayan ha. Yun ang sabi ng mga netizen. Bakit parang bangag itong si Claire Castro? Well, una, sabi ni Claire Castro, siguro nga po
mapaprostrate mga kababayan natin abroad dahil ang Pangulo po ay nasa Pilipinas, nagtratrabaho, inaayos yung mga problema at lumalaban sa mga anomalya, wow, at korupsyon. Grabe itong si Claire Castro. Inaayos daw yung mga kaguluhan at mga problema at mga korupsyon. May inaayos ba ito? Kung wala si Marcoleta, hindi yan maaayos. Ngayon, sabi naman ni Claire Castro again, we must remember confidential funds are not bad if they are spent properly. Confidential funds only become a bad when they are used by corrupt officials. The president need this confidential fund and intelligence fund to do. Wow. Bakit si Sara Duterte ang iniimbestigahan nyo sa dami ng corrupt sa gobyerno? Dito sa Kongreso, ang dami. Flood control, Manang Claire. O ngayon mga kababayan, tignan po natin itong isang dito, itong isang sinasabi po dito na labo-labo si Claire Castro. Ito po mga kababayan, i-check po natin. Ito po. Ito yung sinasabi ni Claire Castro na labo-labo din kasi yung sinasabi. Ito po mga kababayan. Tignan nyo po. Kasi parang salu-salungat itong sinasabi ni Claire Castro dito. Kaya nabash po siya. Na parang bangag siya mga kababayan. Na sinasabi niya si BP Sara, pag lumalabas, wala siyang travel authority. Ito yung sinasabi sa kanyang interview. Tapos kalaunan, binawi niya. Ito po mga kababayan, tignan po natin Labo-labo kasi itong si Claire Castro Tignan po natin kung ano yung sinasabi niya. Ito po si Claire Castro. Ano ba sinasabi ni Claire Castro? Tignan po natin. Ito po. Ano ba sinasabi niya dito mga kababayan? Meron po tayo nabalitaan at ito'y naitanong sa atin na meron daw na balak ang Vice Presidente na pumunta sa Kuwait, no? Sa Kuwait ng August 8. Pero as we speak, wala pa pong naihahain na request for travel authority ang Vice Presidente kasi nasabing pagbabiyahe. Pumunta pa daw ng travel authority. Anong totoo doon, Vice? Sorry ma'am, niyanto daw ko Kuwait without travel authority. Kinsa nagsulti po? Pumunta daw ako ng Kuwait without travel authority, sabi ni Castro, Claire Castro. Well, sila naman yung lagi nagsasabi na huwag mag-propagate ng fake news and misinformation. Although, wala bigyo ko kadungog giunsa niya pagsulti ma'am. Giunsa niya pagsulti. Basta nung nakayos lang, pumunta ka daw allegedly. Pumunta ka daw Kuwait ng travel authority. Okay, so alleged lang siya ma'am, no? Wala tay video recording, statement at all. Nagikan yun sa iyaha. And then isulti siya nga iyaha to. Okay, sige. Gusto lang ako klaroon ma'am, kaya wala magandang ako nakita. So, yes. So, ang Office of the President and ang PCO, sila man ang pirmi na nagasulti, nga dapat dili ta mag-propagate o misinformation and fake news. And there's no truth at all nga niadto ko og Kuwait without. So yan mga kababayan, ang sinasabi ni Claire Castro na lumalabas si BP na walang travel authority. Dito nagsablay si Manang Claire. So ngayon mga kababayan, mababakbakan siya ngayon. Kaya tignan po natin ito. Ano ba ang sinabi dito mga kababayan? Naku po, yari si Claire Castro kasi nag-aano siya na walang travel authority. Naku po, Claire, anong sabi ng mga netizen, mga kababayan? Ito po. Claire Castro, yawa. Grabe si Tio Moreno kasi. Claire versus Claire. It's really my first time seeing a spokesperson who is unclear as anti-Claire. Nako po, bakit kaya? Ituloy natin. Without a travel authority. So, I guess, isa na naman yon sa ginagawa ng Office of the President na
yung ilihis ang usapan sa kung ano ang totoong nangyayari sa ating bayan. So kakahapon, nakita natin na unfavorable sa administration ang desisyon ng Senate of the Philippines. So gumawa na naman sila ng kwento na umalis ako ng bansa ng walang travel authority para doon na naman matutok yung atensyon ng mga tao and matuloy na naman yung lagi nilang paninira sa akin. Ang sinasabi ko nga, ang tawag dyan is political scapegoating. VP po papuntang Netherlands. Sino po yung nakapag-clearance to travel po ba siya? Hindi po namin alam kung nakapag-clearance siya. Madalas naman po yata siyang umalis ng walang clearance. Hindi ko po, mayroon pang intindihin yun. Pero never ko sinabi nag-biyahe siya without travel authority. My gosh, bakit? She's VP, Vice President siya. Kahit siyang magtalokbong katulad ng ginawa sa Germany, makikilala siya. And we cannot travel without travel authority. Dapat Ba't yung sinasabi mga kababayan na nagta-travel si BP na walang travel authority galing mismo sa kanyang bibig? Tapos ngayon mga kababayan, sinasabi niya, hindi niya sinasabi na walang travel authority kasi hindi ka pwedeng lumabas ang bansa na walang travel authority. Ngayon, binabawi niya. So yung naglalaban, yung Claire 1 versus Claire 2. So nagtatalo sila. Yung confusing na tinatawag. Kaya ngayon, nako, dito po mayayari si Manang Claire. Kakasuhan siya ni Mark Tolentino na abogado ni Sara Duterte. Nako po mga kababayan, yari. Ano sabi ng mga netizen? Yung naisip na nga ni VP Sara na hindi ko pwedeng sabihin yun, hindi siya pwedeng mabiyahe na walang travel authority, kahit personal trip yan. Alam niya dapat yun. Kaya para sabihin ko na nagbiyahe siya ng Kuwait na walang travel authority, that's baloney. Baloney daw? Wow, baloney. Sino bang nagsasabi na walang travel authority? Ikaw yon. Ikaw ang baloney. Ano bang ibig sabihin na baloney? Baloney ka pa. Ano bang baloney in Tagalog? Ano ba yan? Baloney can be translated as kalokohan. Tignan mo. Ikaw ang may kalokohan eh. Sinasabi mo na walang travel authority si BP Sara pag lumalabas. Ngayon, babawiin mo. That is baloney. Kalokohan daw ang magsabi na walang travel authority. That is baloney. Wow. So, sino ang baloney ngayon? Ikaw ang kalokohan. Ano sabi? Yawa ka, Claire. Talagang bangag ka. Nako po, mga kababayan. Grabe mga comment dito. Grabe mga comment. Tignan natin mga comment mga kababayan na. Tignan natin. Grabe itong sinasabi kay Claire. Grabe mga comment dito mga kababayan. Check natin yung mga comment dito. Yan kasi Manang Claire banat ka ng banat eh. Banat ka ng banat. Sablay ka lagi Manang Claire. Grabe ka. Ayun tignan mo binabanatan ka tuloy dito. Binabanatan ka ngayon, makakasuhan ka ngayon. Ito po mga kababayan sinasabi. Sabi ni Tio Moreno, Claire versus Claire, it's really my first time seeing spokesperson who is unclear as anti-Claire. Grabe naman yan. Ano bang sabi mga kababayan? Split personality. Ning animal, grabe mga split personality. May split personality disorder. Nako po. Grabe ka kasi anti-Claire, pabawi-bawi ka ng sinasabi. Tapos sasabihin mong baloney. Split personality disorder. Siya yung taong hindi naman 80-80 pero dahil required at bayad ka, nagpapaka 80-80 siya. Ayun, ikaw palang 80-80 Manang Claire. Straight from the circus. This clown is baloney or baloney. Very unclear si Auntie Claire. Bagay na bagay ang name ni Auntie Claire, unclear. Pabago-bago kasi ang iniisip nito mga kababayan, split personality disorder. Buwangyod, nako po, buwangyod ka daw, Auntie Claire. Ang basura ng palasyo. Yan ang sabi ni Miss Hines. Grabe, mga kababayan, binanatan si Auntie Claire. Kasi may split personality disorder, pabago-bago ng sinasabi. Agoy alam na dis, nadaot sa pinagbawal na gamot. Grabe mga kababayan. Pero, nako, mga Bisaya kasi ito eh.
Pero niingon man si Auntie Claire na merong balak ang Vice Presidente. Sana responsable enough yung reporter na nagtanong para di ma-disguide ang answer ni BP. Para sa pag-ask si BP Sara, giyon sa pag-ingon, ikaw ang journalist should be able to transcribe per word sa imo gina-repair na statement. Gainit akong ulo o ng reporter. O, yari. O, mga Bisaya kasi ito, di ko alam eh. Mana kay BBM, ngagba din. Clear yung name pero ang sinasabi hindi maklear. Haha, loka-loka itong Auntie Claire na ito. O yan mga kababayan, binabanatan si Auntie Claire dito. Kaya sabi eto po, ni attorney Mark Tolentino, parang meron siyang kakasuhan ng criminal and administrative civil charges. Sabi ng mga netizen, baka si Manang Claire ito. Nako, kulong ito mga kababayan. Kasi pamali-mali, sinabihan pa si Auntie Claire na split personality disorder. Dahil binawi niya, ang sinabi niya na lagi namang walang travel authority. Yung sinabi niya kasi mga kababayan, pag bumabiyahe si BP, madalas walang travel authority. Tapos binawi niya ngayon na hindi daw niya sinabi. Hindi naman daw pwede na mag-travel na walang travel authority. So nagkalet-chelet yung isip ni Manang Claire. Kaya sinabihan siya ngayon na merong split personality disorder na binabawi yung sinasabi. Parang si BBM lang mga kababayan. Sinasabi niya, ayaw niya ng impeachment. Kasi walang may dudulot na maganda sa mga Pilipino. In every Filipino single life, walang may dudulot na maganda. Ganon din si Manang Claire, na sinasabi niya, walang travel authority, tapos in the end, sinabi niya, hindi pwedeng walang travel authority. Parang BBM na paiba-iba ng sinasabi. Kaya ngayon, itong si Attorney Mark Tolentino, meron siyang kakasuhan ng criminal and administrative civil charges. Sabi niya, abangan daw Mga kababayan, ito, for the last time. In a few weeks, we are filing criminal and administrative and civil charges against a government employee who forgot that public offices is a public trust, not a personal kingdom. This person, instead of upholding courtesy, professionalism, and the dignity of her position, close arrogance over respect, humiliation over service, and prejudice over fairness. She treated a government facility as her private property and targeted a lawyer, public servant who was doing nothing more than sitting peacefully and lawfully inside the premises. Why? Perhaps because he is a DDS. If a political bias has now become an excuse to trample on rights and disregard the law, then it's time to remind every public servant the law protects the citizen, not the ego of the officer. Accountability is not optional. O yan na mga kababayan. Yan po yung balita. Nako po mga kababayan, ano kayang mangyayari kay Claire Castro? Makukulong kaya ito? Mapupusasan? Huhulihin ng pulis? Yan pong abangan natin. Anong masasabi nyo po? Kayo naman pong mag-react. I-comment nyo yung mga opinion nyo, mga kababayan, mga ka-Wonder Fanatics. Ako po si The Wonders Philippines. Isang like po sa ating YouTube channel. Pa-like at pa-subscribe mga kababayan. Mabuhay po. Salamat po ng marami.